Tahimik ang gabi sa Barangay San Andres, isang liblib na nayon sa gilid ng kagubatan ng Bicol. Tanging huni ng mga kuliglig at banayad na hampas ng hangin sa mga dahon ang naririnig. Sa isang payak na kubo na gawa sa kahoy at pawid, may isang lalaking abala sa pagkakarpintero ng sirang silya. Siya si Cardo Villanueva, isang taong tila walang pinagkaiba sa karaniwang mamamayan ng baryo. Madalang makipagkwentuhan, palaging maaga sa palengke, at mabilis makauwi pagkatapos ng araw ng trabaho. Pero sa likod ng tahimik na kilos at malamlam na titig, may itinatagong kwento ang kanyang pagkatao, isang madilim na nakaraan na pilit niyang nililibing sa bawat pako at tabla. 2 taon na mula nang iwan ni Cardo ang mundo ng karahasan. Dati siyang tinatawag na Anino, isang pangalan na sa mundo ng mga politiko at sindikato ay kasing kahulugan ng kamatayan. Sa bawat misyon, hindi siya nabibigo. Walang emosyon, walang bakas, isang tama lang, tapos na ang buhay ng target. Pero nagbago ang lahat noong pinakahuli niyang misyon. Isang batang saksi ang nadamay, at napatay sa gitna ng engkwentro. Simula noon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Paulit-ulit ang mukha ng bata sa kanyang panaginip, at doon niya napagtanto, kahit gaano siya kagaling, hindi niya matatakasan ang bigat ng kanyang budi. Kaya't lumayo siya, tinunton ang pinakamalayong lugar na walang may kilala sa kanya. At doon niya natagpuan ang San Andres. Kumakaway sa kanya si Mang Tonyo, ang matandang magsasaka sa kabila ng kalsada. Cardo, may extra kahoy ka ba riyan? Naputol yung upuan ng apo ko. Ngumiti si Cardo at tumango. Meron. Ibibigay ko mamaya, tatay. Simple lang ang buhay dito. Wala nang putukan, wala nang utos mula sa taas, at higit sa lahat, walang kailangan patayin. O yan ang akala niya. Habang pinapanday ang bagong upuan, naramdaman ni Cardo ang pag-ihip ng malamig na hangin. Isang uri ng katahimikang hindi permanente. Hindi pa niya alam, pero ang katahimikang kanyang inakalang matatagpuan sa baryong ito, ay may bahid ng kabulukan. At sa susunod na mga araw, magbabalik muli ang Anino, hindi bilang bayarang mamamaslang, kundi bilang tagapagsanggalang ng katarungan. Kinabukasan, maagang gumising si Cardo. Kabisado na niya ang galaw ng baryo, 5:00 pa lang ng umaga, may mga batang tumatakbo na sa daan, may ilang nanay na naglalabas sa ilog, at ang mga tandang ay paulit-ulit ang tilaok. Tila isa na siyang bahagi ng pang-araw-araw na buhay dito. Lumakad siya patungong palengke, dala ang kanyang itak at bayong. Bumabati sa kanya ang mga tindera at mga kagawad, walang ideya sa lalim ng kanyang mga mata. Cardo, itlog uli, yung galing kay Aling Josie, sariwa pa. Oo nga. Tsaka yung tuyo rin, paborito yon ng kape ko sa umaga. Tahimik at magalang si Cardo, ngunit likas ang distansya niya sa tao. Hindi siya sama-sama sa inuman, hindi rin siya nakikitawa sa mga kwentong barbero. Pero hindi rin siya bastos, sapat lang ang kanyang presensya para igalang, at sapat ang kanyang tahimik na aura para hindi bastyusin. Sa kanyang pag-uwi, nadaanan niya ang eskwelahan. Sa labas, isang babaeng may maikli at kulot na buhok ang abala sa paglalagay ng mga dekorasyon sa pader. May mga guhit ng watawat, larawan ng mga bayani, at mga kartelinang may salitang, maging matapat na mamamayan. Siya si Nena Santos, isang masigasig na guro sa elementarya. Kilala sa buong baryo bilang matapang pero makatao. Hindi takot magsalita kahit sa mga opisyal. Magandang umaga, Cardo. Magandang umaga rin, ma'am, tugon niya, sabay tango. Ngumiti si Nena at nagpunas ng pawis. Pasensya ka na, medyo magulo yung paligid. Malapit na kasi ang eleksyon. Gusto ko lang paalalahanan tong mga bata kung gaano kahalaga ang boto. Mabuti yan, maikli niyang sagot, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang hindi. Lang simpleng dekorasyon ang ginagawa ni Nena, parang may panawagan. Pagdating sa bahay, muling binalika ni Cardo ang kanyang mga gamit. Sa ilalim ng kama, sa loob ng lumang ball na may 2 kandado, naroon pa rin ang kanyang mga dating gamit, balang itim, combat knife, mapa, at ilang dokumentong may lumang pangalan, Ricardo Villanueva aka Anino. Tinignan niya iyon saglit, hindi dahil gusto niya muling gamitin. Kundi dahil alam niyang ang katahimikan ng buhay ay hindi ganap na garantiya, lalo na sa mundong puno ng kasinungalingan. Sana, hindi nakita kailangang hawakan, bulong niya sa itim na baril habang isinasara muli ang ball. Sa kanyang paningin, ordinaryo ang araw na iyon. Pero isang insidenteng magpapabago ng lahat ang palapit na, at hindi siya handa. Hindi pa niya alam na sa loob ng 3 araw, makikita niya ang kabulukan ng sistemang pilit niyang tinatakasan. At mapipilitin siyang muling maging Anino. Gabi na sa San Andres. Mula sa maliit na bintana ng kanyang kubo, tanaw ni Cardo ang munting plaza ng barangay kung saan tila may kakaibang aktibidad. May mga ilaw, may mga taong nagtitipon.
Hindi ito kagaya ng karaniwang pulong bayan na bukas sa lahat, ang pagtitipon ay tila lihim. Tahimik niyang sinundan ng tingin ang bawat galaw ng mga dumaraan. Kilala niya ang ilan sa mga ito, ang barangay treasurer, isang kagawad, at ilang tauhan ng mayor. Lahat ay nagkukubli sa dilim, tila ayaw mapansin. Kinuha ni Cardo ang itim na jacket at lumabas ng bahay. Dala ang simpleng flashlight at isang maliit na kamera, lumusot siya sa likod ng mga bahay at palayan. Sanay ang kanyang katawan sa ganitong kilos, mad-ulash, hindi naririnig, at walang bakas. Nakarating siya sa isang lumang warehouse malapit sa ilog. Doon niya narinig ang ingay, mahihinang boses, tila may binibilang, at hawak-hakang mababat balasubas. Pumwesto siya sa likod ng isang sirang dingding. Mula roon, kitang-kita niya ang ginagawa ng mga tao sa loob, may mesa sa gitna, may listahan ng mga botante, at sa isang sulok, may sako-sakong pera na binibilang at iniipon sa sobra. Ito, 500 piso kada isa. Siguraduhin mong pipila yan sa Lunes. May pakain pa si Mayor, ha? Sabi ng isa, habang pinipirmahan ang mga pangalan sa listahan. Mabilis ang tibok ng puso ni Cardo. Hindi dahil sa takot, kundi sa galit. Napakatagal niyang hinanap ang buhay na malayo sa kasinungalingan, pero heto't nasasaksihan niya mismo ang pagkabulok ng halalan. Tahimik niyang kinuha na ng video ang buong pangyayari. Nang makakuha ng sapat na ebidensya, dahan-dahan siyang umurong pabalik. Kinabukasan, hindi na siya mapalagay. Buong araw ay dala niya ang USB na naglalaman ng video. Sa bandang hapon, nagpasya siyang magtungo sa munisipyo upang personal na magsumbong kay Mayor Arevalo. Sa loob ng opisina ng alkalde, tahimik siyang umupo sa harap ng mesa. Inilabas niya ang USB at iniabot ito kay Mayor. Sir, gusto ko lang pong ipaalam na may mali pong nangyayari sa Barangay San Andres. May pamimili ng boto. Nasa USB ang video. Tahimik ang alkalde. Kinuha ang USB at agad isinaksak sa laptop. Sa ilang minuto ng panunood, hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha hanggang sa mapatigil ito sa kalagitnaan ng video. Tumigil ang laptop. Maya-maya'y pinindot niya ang intercom. Romy, pasok ka nga rito. Pumasok ang isang lalaking matikas ang katawan, halatang dating sundalo. Pakisamahan mo nga si Ginoong Villanueva, no? May gusto akong ipakita sa kanya. Sa likod. Tumayo si Cardo, tahimik na sinundan si Romy. Habang bumababa sila sa hagdanan, biglang napansin ni Cardo ang kakaibang tensyon sa paligid. Pakunwari niyang kinapa ang bulsa, nandoon pa rin ang kanyang itim na kutsilyong palagi niyang dala, kung sakali. Pagdating sa isang bakanting silid sa likuran ng munisipyo, walang ano-ano'y isinarani. Romy ang pinto at bumunot ng baril. Pasensya na, pare, mali ang pinagsumbungan mo. Pero bago pa makalabit ang gatilyo, mabilis ang naging kilos ni Cardo. Gamit ang talas ng kanyang mga reflex at ang dating disiplina ng isang bayarang mamamatay tao, naaga niya ang baril at isang putok lang ang narinig. Tumama si Romy sa pader, bumagsak ng walang buhay. Mabilis siyang lumabas ng silid. Sa kanyang isip, malinaw ang mensahe, hindi siya ligtas, at hindi kayang itiwala ang katarungan sa mga may hawak ng kapangyarihan. Nang gabing iyon, habang ang buong bayan ay abala sa pag-aabang ng eleksyon, si Cardo ay nagbabalik hindi bilang mamamayan ng San Andres, kundi bilang anino ng katarungan. Gabi, umiikot ang mga tanod sa barangay, tila naghahanap ng isang taong nawawala. Sa munisipyo, nagkakagulo na, wala pang isang oras mula nang mabaril ni Cardo si Romy, at ngayon ay target na siya ng mismong lokal na pamahalaan. Pero hindi siya basta-basta natutunton. Kilala niya ang taktika ng mga naghahanap. At higit sa lahat, kilala niya ang sarili niyang mga galaw dahil minsan na rin siyang naging halimaw sa dilim. Nagpalit siya ng damit, sinunog ang jacket, at itinapon ang baril sa ilog. Bumalik siya sa kubo, kinuha ang lumang ball, at inilabas na ang mga gamit na matagal niyang kinubli, isang sniper rifle na nakabalot sa sako, tactical knife, at isang lumang black notebook, naglalaman ng mga pangalan, lokasyon, at dating mga target. Ngunit ngayon, ang isusulat niya rito ay bago. Sa pinakaunang pahina, gamit ang pulang tinta, isinulat niya. Target #1, Mayor Enrique Arevalo kasalanan, pamumuno sa sistematikong pamimili ng boto at pagtatangkang pumatay ng whistleblower. Target #2, Barangay Chairman Rudy Sangkal kasalanan, pamamahagi ng pera sa listahan ng botante. Target #3, Kagawad Marlon De Vera kasalanan, pamemaki ng voters list at pagkuha ng pondo mula sa pondo ng edukasyon. At sa ilalim ng listahan, isang paalala. Ito ang pagbabayad, hindi para sa pera, para sa bayan. Kinabukasan, tila normal ang araw. Pero sa mga mata ni Cardo, ito ay simula ng gyera.
Sa isang malayong burol sa dulo ng San Andres, may lumang gusaling abandonado, dati kampo ng mga sundalong Amerikano noong World War II. Ito ang magiging base ni Cardo. Doon niya itatago ang kagamitan, at mula roon niya pagmamasdan ang bawat kilos ng mga target. Hindi rin nagtagal at kumalat ang balita, isang lalaki ang napatay sa munisipyo, at nawawala si Cardo Villanueva. Pero may isang taong nagtaka, at hindi basta naniwala sa mga paratang, si Ma'am Nena. Sa eskwelahan, nabalitaan niya ang nangyari. Agad siyang nagtungo sa bahay ni Cardo, subalit natagpuan niya itong bakante. Pero may iniwang piraso ng papel sa mesa. Huwag kang mag-alala, ma'am. Hindi ako masama, pero kailangan ko nang bumalik sa dati kong mundo para itama ang mali. Namutla si Nena. Sa kanyang isip, iisa lang ang ibig sabihin yun, si Cardo ay hindi karaniwang tao. Samantala, si Mayor Arevalo ay abalang-abala sa pagpapalakas ng seguridad. May 2 bodyguard na bagong dating mula sa Maynila, armado at bayad ng malaki. Nagsimula na rin siyang magpaikot ng maling impormasyon na si Cardo raw ay dating adik, dating kriminal, at delikado sa komunidad. Pero sa ilalim ng kanyang mesa, naroon pa rin ang USB, at alam niyang hindi lahat ay kayang takpan. Kinagabihan, habang siya'y kumakain sa pribadong silid ng rest house niya, isang putok ng sniper rifle ang umalingaw mula sa kakahuyan. Tumilapon ang tasa ng kape ng kanyang bodyguard. Tumama ang bala sa leeg nito, patay agad. Tumayo si Mayor, nanginginig, at sumigaw. Cardo, hayop ka. Akala mo matatakot ako. Pero sa dilim, wala siyang makikita. Dahil ang kalaban niya ngayon ay hindi ordinaryong kriminal. Ang kalaban niya ay isang anino na hindi mo alam kung kailan titira. At sa dilim ng gabi, habang umuulan, maririnig mo lang ang boses sa hangin. Para ito sa bayan. Umuulan ng malakas sa buong San Andres. Ang mga tao sa baryo ay nagkukulong sa bahay, walang kaalam-alam sa mga balitang tahimik na kumakalat sa mga sulok ng kalsada, isang misteryosong tagapaghiganti ang nasa paligid, at isa-isa nang naglalaho ang mga kasabwat sa pamimili ng boto. Sa lihim na kampo ni Cardo, isang lumang mesa ang kanyang pinagtatrabahuhan. Sa ibabaw nito'y may mapa ng bayan, may mga pulang pin sa mga bahay ng mga sangkot sa korupsyon, at katabi nito'y ang kanyang listahan ng katarungan, isang personal na talaan ng mga pangalan ng mga dapat managot. Pero habang tinutukan niya ang mga target, bigla niyang naalala si Ma'am Nena. Isang guro na may tapang at malasakit sa bayan. Isa sa iilang taong nakitaan niya ng pag-asa. At ngayon, alam niyang maaaring nasa panganib ito. Sa panig ni Nena. Habang si Cardo ay nagbabalik sa pagiging anino ng katarungan, si Ma'am Nena naman ay nagdesisyong magsaliksik. Alam niyang may mas malalim na katauhan si Cardo. Kaya't dumaan siya sa lumang police outpost sa bayan, at humingi ng tulong sa isang dating estudyanteng pulis na si Arvin. Arvin, may pakiusap ako. Hanapin mo ang record ni Cardo Villanueva. Ano mang nakalap mo, sabihan mo ako agad. At huwag mong ipaalam kaninuman. Sa loob ng ilang oras, isang folder ang naiabot sa kanya. File, Cardo Villanueva, edad, 43, dati, K9 handler sa PNP, dishonorably discharged. Natagpo ang may koneksyon sa isang vigilante group sa Maynila. Huling nakitang aktibo sa operasyon laban sa drug lords ng Tondo. Naiulat na pinatay ang isang tiwaling opisyal ng gobyerno, ngunit walang kaso. Napaupo si Nena. Ang tahimik, misteryosong lalaking nakilala niya bilang simpleng magsasaka ay isa pa lang dating tagapagpatay para sa bayan. Muling umaligid si Cardo sa gabi. Sa barangay hall, isang secret meeting ang nagaganap, pinamumunuan ni Kagawad Marlon de Vera. May dala silang bagong batch ng pera, mula sa hindi matukoy na, provincial fund. Pero may isang bagay silang hindi inaasahan. Sa kalagitnaan ng pulong, biglang namatay ang ilaw. Kasunod nito'y isang flashbang ang sumabog sa labas ng gusali. Nagkalat ang mga papeles. Ang mga tao sa loob ay nagtakbuhan. Ngunit isa-isa silang pinipitas ng isang lalaking nakamaskara, mabilis ang galaw, walang ingay. 2 sa mga tauhan ni Marlon ang agad na natamba. Si Marlon ay nagkubli sa ilalim ng mesa, nanginginig. Huwag, may pamilya ako, may anak ako, pakiusap. Ngunit hindi nagsalita si Cardo. Sa halip, pinahawak niya sa lalaki ang listahan ng mga botante at pera. Ipaliwanag mo sa anak mo kung bakit mo ito ginawa, malamig na bulong ni Cardo. Naglakad siya palayo, ngunit bago makalabas, ibinulong niya pa. Ikaw na lang ang buhay para magkwento. Kinabukasan, nagulantang ang buong barangay. Nakakalat ang mga envelope, votings list, at video footage ng bribery, ipinaskil sa mismong bulletin board ng barangay hall. Sa social media, may bagong usap-usapan, ang anino ng San Andres.
Wala pang mukha, pero malinaw ang mensahe, ang katarungan ay hindi na binubulag. Sa bahay ni Nena, nagulat si Ma'am Nena nang datnan niyang bukas ang bintana ng bahay. Ngunit imbes na takot, may iniwang liham sa kanyang mesa. Ma'am, salamat sa paniniwala. Hindi ito laban ng isa, kundi ng marami. Kung may panibagong pangalan, ipadala mo sa lumang punong balete. Ako na ang bahala, may initial na K sa sulat. Napangiti si Nena, kahit may bahid ng kaba. Tila siya'y naging parte na ng isang mas malawak na kilusan. At ngayon, sa puso niya, may bagong panata. Tutulong siya sa anino. Dumidilim na ang ulap sa buong San Andres. Parang sinasalamin nito ang lalim ng kasalanang bumabalot sa bayan, at ang lalim ng galit na unti-unting naglalagablab sa puso ng mga mamamayan. Ngunit sa kabila ng takot, isang bagong liwanag ang unti-unting lumilitaw, hindi na nag-iisa si Cardo. Isang gabi, sa lilim ng matandang punong balete sa may paanan ng bundok, may iniwang envelope si Ma'am Nena. Nasa loob nito ang bagong pangalan. Dr. Rolando Say, Municipal Health Officer. Kasalanan, pagkakasangkot sa paglabas ng peking medical clearance para sa mga flying voters. Sa likod ng papel, may sulat si Nena. Hindi sapat ang lakas mo lang. Kailangan natin ng liwanag. Ako na ang bahala sa ebidensya. Ikaw ang maghatid ng hustisya. Pagkabasa ni Cardo, ngumiti siya. Ngayon, alam niyang may kasangga siyang hindi kailangang magtago sa dilim. Isang guro na may tapang. Isang lihim na alyado. Kinabukasan, sa gilid ng palengke, isang binatilyo ang palihim na kumuha ng litrato ng mga lalaking nagpapanggap bilang tagalungsod pero bumibili ng boto. Siya si Jepoy, 16 na taong gulang, anak ng isang tricycle driver na binaril ng hindi kilalang riding in tandem matapos tumangging tumanggap ng suhol. Simula noon, naging misyon na ni Jepoy ang mailantad ang katotohanan. Vlogger siya sa YouTube gamit ang pangalang Taga-Bulgar. At hindi siya ordinaryong content creator, ginagamit niya ang teknolohiya para ibulgar ang katiwalian sa kanilang munisipalidad. At ngayon, nakatanggap siya ng anonymous message. Kung may video ka ng pagbili ng boto, ipadala sa punong balete. May magpapakilos niyan. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala, pero sa puso niya, isang bagay ang malinaw, kaalyado niya ang anino. Lumapit na ang panahon ng halalan. Mas lalong naging desperado ang kampo ni Mayor Arevalo. Nagsimula siyang magpakalat ng mga black propaganda, mga peking balita na si Cardo raw ay komunista, drug protector, at dating bilanggo. Pero huli na ang lahat. Kumalat na sa social media ang mga video ni Jepoy. Nakita ng bayan ang aktwal na pamimili ng boto, ang mga mukha ng sangkot, at ang sinumpaang testimonya ng isang nurse na dating tauhan ni Dr. Say. Ang San Andres ay unti-unti nang nagigising. Isang araw bago ang halalan, dumating ang isang itim na SUV sa munisipyo. Bumaba ang isang lalaking may salamin, may bitbit na dokumento. Siya si Attorney Gallardo ng Commission on Elections Central Office. Bitbit niya ang isang resolusyon. Mayor Enrique Arevalo, ikaw ay pansamantalang sinuspinde habang iniimbestigahan ang mga alegasyon ng electoral fraud, bribery, at attempted murder. Nagpanting ang tenga ng mayor. Ngunit wala siyang magawa, nandito na ang media, at nasa livestream na ang lahat. Kinagabihan, bago maghalalan, humarap si Cardo sa punong balete. Suot niya ang itim na jacket, maskara, at may hawak na lumang papel, ang listahan ng mga pangalan na isa-isa niyang nilampaso. Ngunit sa dulo ng listahan, may dagdag na pangungusap. Laban ng bayan, hindi lamang ng isang tao. Iniwan niya ang papel sa paanan ng puno. Araw ng halalan. Tahimik ngunit alerto ang bayan. Nawala ang mga suhol, tumigil ang panggigipit, at sa unang pagkakataon, malaya ang boto ng mamamayan. Nanalo ang isang independent candidate na pinili ng mga tao, isang guro, isang huwaran, walang iba kundi si Ma'am Nena. Matapos ang halalan, tila unti-unting bumalik ang sigla sa bayan ng San Andres. Ang mga karaniwang mamamayan na dati takot lumaban ay ngayon ay nagsimula ng magtanong, magingay, at magsalita. Isa itong bagong umaga para sa bayan, isang umagang hindi basta-basta nakuha kundi pinaglaban sa dilim. Sa mismong harapan ng munisipyo, si Ma'am Nena ay nanumpa bilang bagong mayor ng San Andres. Simple ang kanyang suot, borrowed saya para sa babae, walang alahas, at hawak-hawak ang isang maliit na Biblia na gamit pa ng kanyang yumaong ama. Ako si Elena Garcia, guro, anak ng San Andres, ay nangangakong maglilingkod sa bayan na may buong katapatan, tapang, at pananagutan. Sa ngalan ng mga hindi nakalaban noon, ngayon ay isisigaw natin ang katarungan. Ang mga tao ay nagpalakpakan. Marami ang naiyak, ngunit isang tanong ang bumabalot sa isipan ng lahat. Sino nga ba ang anino ng San Andres?
Habang abala ang bayan sa pagdiriwang, si Cardo ay tahimik na nanunood mula sa malayo, nakasakay sa kanyang lumang motorsiklo, nakatago sa ilalim ng puno sa gilid ng burol. Hawak niya ang isang transistor radio na nagbabalita ng bagong mayor, bagong simula, at bagong pag-asa. Tahimik niyang binulungan ang sarili. Hindi ko kailangang makilala. Basta't alam kong ligtas na ang bayan, sapat na.